Hello everyone, and now we are the group 5 and I am Jayan, and our topic is all about types of inventory in the hospitality industry. Ano nga ba ito? Ano ang inventaryo sa hospitality industry? Sa industriya ng hospitality, ang inventaryo ay tumutukoy sa mga yaman na produkto na ginagamit ng isang negosyo, tulad ng mga hotel, restaurant, sa mga bisita. Ang pasilidad na naglilingkod, ang inventaryo ay mahalaga upang epektibang pamamahala ng isang operasyon sa isang negosyo. And now, tukuyin naman natin ang conclusion and key takeaways. ABC analysis or ABC na pagsusuri. Iuuri ang inventaryo batay sa halaga at kahalagahan upang mapabuti ang mga estratehiya sa pamahala. Data-driven decision, ito naman ay gumagamit ng tumpak at napapanahong datos ng inventaryo upang makagawa ng mga makahalagang desisyon at mapabuti ang pagganap. Operational efficiency, ito naman ang pinadali ang pamamahala ng inventaryo at napapahusay ang pangkalahatang kahusayan at kasiyahan ng mga bisita. In summary, ang pagsasalin ay mas pinadali upang mas madaling maunawaan ng mga Tagalog na mababasa. Ang mga terminolohiya ay pinanatili upang mapanatili ang teksto ng original na teksto. And the last is ang benefits of effective inventory management. Cost savings, in short, ito ang pagtitipid. Ang pagtitiyak na pagkakaroon ng mga critical na item ay napapabuti sa karanasan ng bisita at nagpapalakas ng katapatan sa tatak. Ang improved guest satisfaction naman ay pinapadali ang proseso ng pamamahala ng inventaryo at napapabuti sa pangkalahatang kahusayan ng mga operasyon ng hotel sa isang restaurant. Ang operational efficiency naman ay pinasasalin at sinasagwa sa paraang madaling maunawaan habang ang mga terminolohiya ay nananatiling tumpak at mapanatili ang teksto ng original na mga mensahe. Good day everyone, and I am Leslie. This is my part in our report, Challenges in Selective Inventory Management. 1. Data accuracy. So ano nga ba ang data accuracy? Ang data accuracy ay tumutugma sa mga inventaryo sa mga items or produkto na nagastos or nabili natin. Kung hindi yun tumugma, pwede tayong malugi, guys. So, dynamic demand. Dynamic demand is tumutukoy daw po sa pagbabago ng mga kagustuhan ng ating mga customers at sa iba pa nilang kondisyon. Maaari daw itong magpahirap na mapanatili ang pinakamaayos na pag-i-inventory natin. Dynamic demands refers to demand that fluctuates over time, making it challenging to predict, manage. Resource allocation. Ang pagbabalanse at pag-focus sa mga pagkukunan nating mga kagamitan na kailangan para sa pamamahala ng inventaryo ay maaaring maging komplikado. Resource allocation involves distributing available resources such as time, money, and personnel to different tasks or projects. So, ano nga ba yung ABC? Ang A, items high value, crucial na items, mahal na ingredients, kailangan na mahigpit na monitoring para maiwasan ang shortage or overstock. Ang B naman, mid value, moderate na demand, karaniwang gulay at karne, regular na monitoring lang kailangan. Ang letter C naman, low value, mataas ang bilang kagaya ng asin, asukal, maramihan ng bili para bawas gasto sa logistics. Mas nakakatipid tayo kapag isang bilihan na lang pero matagal din naman nating nagagamit. Inventory control. Pag sinabi nating data collection, dito yung mga detail at saka information about sa may inventory, including dito yung mga usage rates ng at saka cost at saka mga turnover ng ng mga item. Kunyari dito nila malalaman kung alin yung item na mas pumapatok sa mga tao or alin yung mas hindi nabebenta na product. Categorization. Dito naman is yung use po ng collection data groups inventory sa may sa A, B at saka si categorize. Dito inaalam nila kung sa A, ibig sabihin sa A dyan yung sa mga high value at saka mas prioritize na item. Kaya kailangan mas marami silang mga
stocks ng item na mas maraming namimili. Tapos yung sabi naman, ayun naman yung sa may balance impact lang, yung saktuhan lang yung mga namimili, hindi naman sobrang dami, hindi rin konti. And sa may C naman, is nandyan yung mga low less important items, yung mga hindi masyadong nabibili, hindi masyadong demanding sa market, ganun. Yung mga product natin na i-inventory para makatipid tayo at saka ma-reduce natin yung cost at saka maiwasan yung pagkasayang ng mga pagkain. Cost optimization. Pag sinabi natin cost optimization, dito pumapasok yung yung kailangan alam natin yung mga yung mga resources natin. Halimbawa sa isang restaurant, yung meron silang mga product na burger ganyan. Kailangan yung stocks nila is sakto lang, sakto hindi at hindi rin naman kulang para maiwasan yung pagkakaroon ng sayang na product kunyari sa burger ganyan. Tapos may mga hindi na paubos na sira, masasayang lang. Kaya kailangan saktuhan lang yung yung mga product natin na i-inventory para makatipid tayo at saka ma-reduce natin yung cost at saka maiwasan yung pagkasayang ng mga pagkain. I'm Asli May Perez and this is my part on our report. Importance of selective inventory control. Cost optimization. Ang cost optimization ay isang proseso na naglalayong bawasan ang mga gastos habang mini-maintain o ini-improve yung quality ng produkto o serbisyo. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa paghahanap ng best way to spend less while achieving your business goals. Example, kung ang isang kumpanya ay bumibili ng mga raw materials na maramihan, maaari silang makakuha ng discount mula sa supplier na nagre-resulta sa mas mababang gastos. Nakakatipid sila pero napapanatili pa rin yung magandang quality ng product. Next, improve availability. Tumutukoy sa higher level ability ng produkto sa warehouse or store na nagre-resulta ng fast response sa needs ng customer. Ang paggamit ng mga advanced system ng inventory management tulad ng mga automated inventory tracking system ay nag-aambag sa improved availability, mas madaling masubaybayan ang mga stocks labels at matukoy kung kailan kailangan ng order. And last, enhance efficiency. Tumutukoy sa mga hakbang or strategies para ma-improve ang paggamit ng inventory management para mabawasan ang mga gastos at para mapabilis ang proseso. Kabuuan, ang selective inventory control nagre-resulta sa mas mababang gastos, mas mabilis na operation at mas mataas na kita. Non-perishable inventory. Ang non-perishable inventory ay tumutukoy sa mga items na hindi nasisira o hindi bumababa ang quality sa paglipas ng panahon at maaaring maimbak na matagal nang hindi nawawala ang kanilang value o yung usable. Nagbibigay daan din ito sa mga negosyo na ma-maintain ang stable inventory. Perishable inventory. Dito naman yung una yung food and beverage. Dito yung lagayan ng mga yung mga fresh product na ino-offer ng isang hotel o kaya naman isang restaurant na pang short time lang yung mabilis masira, ganyan dyan yung lagayan niya. Tapos sa may flower and decor naman is kailangan yung mga flowers na pang design at saka mga plants na ginagamit sa isang hotel o sa isang restaurant na medyo mahaba yung lifespan, kailangan na board din. Tapos yung linens and toiletries naman is yung lagayan siya ng mga guest room supplies kagaya ng mga towel sheets at saka mga toiletries na kailangan laging dinadagdagan or pinapalitan dahil sa syempre ginagamit yun ng mga guest. And last, there's about two types of inventory, guys. This is tangible and intangible. Tangible is have two types also. Physical goods and equipment and supplies. When we say physical goods, mga direktong ino-offer natin sa mga customers like food, beverage, linens, toilet, and furniture. Sa equipment and supplies naman, guys, ang mga appliances na talagang magugustuhan ng ating mga customers like cleaning supplies and maintenance tools.
Sa intangible naman, service. Sa service naman, ay mga serbisyo na nasasatisfy yung mga guests natin. Like sa room service, treatment, and entertainment. Sa spa treatments. Sa amenities naman, ito naman yung mga places na pwede pang puntahan ng mga guests natin. Like pools, yung mga experience nila. Fitness centers. So, ayun guys. So, ayun guys. Ito yung report namin Group 5. Sana may naintindihan kayo and thank you sa pakikinig. Goodbye!